Ikatlong Kabanata. Kayo namang mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. At kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, maihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Hindi na kayo kailangang magpaliwanag pa sa kanila. Sapat nang makita nila ang inyong makadiyos at malinis na pamumuhay. Ang inyong ganda ay huwag maging panlabas tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong alahas at mamahaling damit. Sa halip, pagyamanin ninyo ang gandang nakatago sa puso, ang gandang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa na lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. Iyan ang kagandahang ipinakita ng mga banal na babae noong unang panahon. Sila'y umasa sa Diyos at nagpasakop sa kanilang mga asawa. Tulad ni Sarah, sinunod niya at tinawag na Panginoon ang asawa niyang si Abraham. Kayo rin ay mapapabilang sa kanyang mga anak kung matuwid ang inyong mga gawa at kung wala kayong anumang kinatatakutan. Kayo namang mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa, sapagkat sila'y mas mahina at tulad ninyo'y may karapatan din sila sa buhay na walang hanggan na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito nang sa gayon ay walang magiging sagabal sa inyong mga panalangin. Sa aking pagtatapos, magkaisa kayo at magdamayan. Magmahalan bilang magkakapatid at maging mahabagin at mapagpakumbaba. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Ayon sa nasusulat, ang may nais ng payapa at saganang pamumuhay, dila niya'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. Ang anumang panlilinlang at madayang pangungusap, sa kanyang mga labi ay di dapat na lumabas. Ang masamay iwasan na at ang gawin ay ang tama. At ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. Ang mata ng Panginooy nakatuon sa matuwid. Ang kanilang panalangin ay agad niyang dinirinig. Ngunit kapag ang ginawa ng tao ay ang masama, Panginooy nagagalit at hindi siya natutuwa. At sino naman ang gagawa sa inyo ng masama kung wala kayong hinahangad kundi pawang kabutihan? At sakali mang usigin kayo dahil sa paggawa ng mabuti, mapalad pa rin kayo. Huwag kayong matatakot sa kanila at huwag kayong mag-alala. Igalang ninyo mula sa inyong puso si Kristo at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Ngunit maging mahinahon at magalang kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nanlalait at humahamak sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo'y namatay ng minsan para sa inyo, siya na walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman, at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagtungo siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe, samantalang ginagawa nito ang malaking barko. Iilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi.
Inililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo na umakyat sa langit at ngayon nasa kanan ng Diyos. Nagahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan sa langit.